ko, Rocky, hindi kaulaawan na kayo, tinaragsak, hindi kayo panangawat. Ti sakramento ti kasaryo, anak ko, dahil pwedeng kami may bagagada kayo. Iti da ito nga daw, ag may maisa kayon, ket ikutan niyo ko nga, ay tanga ay at. Iti tumunggal maisa kada kayo. Iti rigat man, ken nam ay ang may maisa kayo ito lang. Ket na dumteng man, ti saan niyo pag pinaawatan. Saan ko mga iso ti taudan, iti kura, iti munggal maisa kada kayo. Natural laeng da ita, iti ag-asawa. Ama kasama, laeng saan kuma, ngagbalbali iti pamatig, ti maisa ken maisa, anak ko, Rocky, ayaten kuma, tinapudno ni Jinky, kastanet yung ka anak ko, Jinky, ipatagnamat kuma, kasawa. Imulayo, iti puso ken panuno. Tagitoy, ngayon kami pamagbaga kada kayo. Kas may salamat. Kanya. Namang ipatpatid ko na kada kayo anak ko. Hala ni Apo Diyos. Timang parabor kada kayo. Iti ano mga bendisyon. Ken grasya. Rocky, at tuyak mo anak ko nga umay, kumaplaw kaya kada kayo, kinijingkitin kayo panangawat, panagkasaryo. Itilaing maibaga anak ko, nakita nga ayat, ikutan nyo, idulin nyo, dahita nga ayat, nga titumunggal may sa kada kayo, tadayta tikapatgan, nga insagot ti Diyos kada kayo nga duwa, panagpinatag. Kaya anak ko, kaplawang kayo nga nasayaat, numampayawang kami dita ayan nyo, adda kami latamit nga mga ngatatibay kada kayo. Di tayo pagayayatan, iti kastoy nga kasasaad, iti lubong tayo ita. So, kapuna anak ko nga, kasla sinulsolo yung latamag nga duwan. Dita na. Kanya nga rin timaramidan tayo. Nilata Apo Diyosin ati kamang tayo. So nga, kita ka kakabsat, nga timultulong kata kayo dita. Pagyamang kami, kaya nagyaman kayo, adda na kita kakabsat, nga timultulong kata kayo dita. Kapuna anak ko nga kita nga ayat titumunggal maysa nga ipakita yung anak ko di panagayat yung katakwada. Netala tilaeng mabaling ko nga ibaga kata kayo dahil nga ayat ikutan nyo anak ko ket agbunga dagita nga ayat itina nasaysaya at pa'y kuma. Iti maibunga at kita nga pamatag. Ngayon kayo pa nagdin na tinitingki. Kapsapay lang kuma, naragsak kayo. Nga umawat, iti dayta nga panag kalay sayo. Katala, diya ko na nga kaagwin ti agsarita. Happy wedding na lang ng anak ko. Tinitingki. Thank you. God bless. Nako. Love you. Rocky, Jinky, God bless. Rocky, Jinky, naragsak kay panag kasaran na ko. Sabay ko ma. Tatarabayan na kayo kuma ni Apo ikag nanayon. Kan na kayo ko ma. Kaya dado nga blessing. Period ken salunat. Congratulations ka kayo anak ko. Rocky, Jinky, happy wedding kada kayo. Bendisyonan na kayo ni Apo sa pagnanayon. Kan na kayo si Tiro, sayo na
Rocky, kapatid mo, paalagaan mo ni Dinky. Sulagay ko daw gawat ko pinka baro. At tulad kay pinagdaat, tapi kurang nagdaat dahil pinagkay pinaghin na baro. Kay pilag daw gawat ko pinka baro. Naamit ko mga baybay ang Dinky. Happy wedding, kada kayo pinakto. Sinang sinagibagas ko ito, baro. Ano ba nabay-bay ang liit sa alam ko? Congratulations! A blessed evening po sa lahat mga kapatid dyan sa White Palace Riyadh upang saksihan ang pag-isang dibdib ng ating mga kapatid, Brother Rocky and Sister Jinky, madahilan ng ating pagkatipon-tipon sa gabing ito. To Brother Rocky and Sister Jinky, best wishes and congratulations on your very special moment day. This is it. God made everything beautiful in His time. Mga kapatid, ipagpumanhin ninyo na hindi ako makarating sa Riyadh to witness your very special day. Ngunit isang karangalan na ako ay isang maging ninong ninyo. Brother Rocky at Sister Jinky, mula po sa aklat po ng Kawikaan chapter 19 verse 14, bahay at kayamanan ay namamana sa ating mga magulang, ngunit ang mabubuting asawa ay biyaya ng ating Panginoon. So, Rocky and Sister Jinky, kayo po ay biyaya sa isa't isa ng ating Panginoon. Alam ko, kayo po ay nanggaling sa isang rehiyon, lalawigan, bayan at magkawit barangay sa ating bansang Pilipinas. Subalit, pinagtagpo ng ating Panginoon dito sa Saudi Arabia at bumuo ng isang relasyon kasama ang ating Panginoon. So, Brother Rocky and Sister Jinky, bilang mga ninong at ninang ninyo, narito kami upang gabayan kayo sa pagsisimula ng panibagong yugto ng inyong buhay bilang mag-asawa at hangad at dalangin namin nawa yung matiwasay, mapayapa, ligtas, masagana ang inyong pagsasama bilang mag-asawa at nawa ay maging sentro ang Diyos sa inyong buhay bilang mag-asawa kasama ang inyong bubuin pamilya. Upang sa ganon ay ang lahat ng suliranin sa buhay ay inyo pong mapagtatagumpayan dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. So, Brother Rocky and Sister Jinky, on behalf of Haniluan Sector, your family here in Camis, best wishes and congratulations as well. So, mula po sa salita ng Diyos sa aklat po ng Roma chapter 15 verse 13, tanggapin ninyo ang blessing ng ating Panginoon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa at magkakaloob nawa sa inyo na kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, Amen. Purihin po ang Diyos and to God be the glory. Congratulations, Tita Jinky and Tito Rocky. Best wishes po sa inyong journey as you build your new lives together through Christ. God bless you, Mr. and Mrs. Paet. Hello, mga inaanak. Salamat sa tiwala na muli nyo kaming kinuha ninong at ninang nyo ni Kuya Alan. Kami ni Kuya Alan, napaka-bless namin maging pangalawang magulang nyo, no? Ang panalangin ko sa inyong buhay mag-asawa na magiging strong ito naman ang pagdadaanan kasi
ang buhay mag-asawa ay puno ng pagsubok. No, nandoon yung panalangin ko na nandoon mag-strong ang relationship nyo, lalo na sa Panginoon, na hindi maipektuhan ang spiritual life yung dalawa. At yun nga, tiwala sa isa't isa, at kung may sumpong man ng isa, huwag patulan. Yun lang talagang pinaka the best na na huwag patulan ang sumpong ng bawat isa, kasi may mga kanya-kanya tayong sumpong. So muli, salamat. God bless you both. And congratulations mga inaanak. I love you. To Bro Rocky and Sister Jinky, unang-una, nais ko kayong batiin sa inyong kasal. Ako'y natutuwa at kayo ay pinag-isang dibdib na. Pinag-isa na ng ating Panginoon. Nawa ang hiling ko ay manatili ang inyong pagmamahal sa isa't isa magpakailanman. At kay Bro Rocky, hindi ko mapapalampas tong araw na to. Actually, hindi nakakaalam, si Bro Rocky ay isa sa pinakamalapit sa puso ko sa iglesia dito sa Haniluan. Actually, yung kapatid na yan kapag may problema yan, sa akin nagsishare yan. Kapag may saloobin yan, sa akin nagsishare yan. Kaya alam ko ang buhay nitong kapatid na to, alam ko ang mga pinagdaanan nitong kapatid na to. Kaya blessed na blessed ako sa kapatid na to. Actually, blessed na blessed ako sa buhay nitong kapatid na to. Kaya sa'yo Bro Rocky, walang pagsidlan yung puso ko ngayon sa nararamdaman ko sa saya. Ngayon ito na yung pinakaasama-sama mo. Ilang beses pa nga muntik hindi matuloy. Alam ko ito yung pinakaasama-sama mo ngayon. Ito naganap na. Ano mang gawa ng kaaway na hindi matuloy itong plano ninyo, pero nanaig pa rin yung kalooban ng ating Panginoon sa mga buhay ninyo. Kaya sa iyo Rocky, ang hiling ko, patuloy mong mahalin yung may bahay, Sister Jinky, kung paano mo siya minahal sa simula, kung paano mo siya niligawan. Kahit mag-asawa na kayo, kahit magkapamilya na kayo, yun ang may papayok sa iyo. Huwag kang magbabago kung paano mo siyang niligawan hanggang mag-asawa na kayo. Iparamdam mo pa rin sa kanya kung paano mo siyang minahal. Huwag kang magbabago. Patuloy mo siyang mahalin, patuloy mo siyang ingatan, sigit sa lahat, patuloy mo siyang irespeto. At kay Sister Jinky, although hindi kita na-meet ng personal, hindi tayo nakakilala ng personal, pero nakikita ko naman sa iyo. Nakikita ko sa iyo na ikaw ay isang magiging mabuting may bahay, ikaw ay isang magiging mabuting ina ng mga tahanan. Kaya ang hangad ko sa inyo ni Bro Rocky, sana patuloy na manatili yung pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kung paano kayo nagsimula, sana ay hindi kayo magbago hanggang sa dumating na magkaedad kayo. Sana yung pagtitingin ninyo ay ganun pa rin, hindi kayo magbago. Kay Bro Rocky, mahalin mo si Sister Jinky kung paano mo siya nakilala, kung paano mo siya nililigawan. Dapat kahit nagsasama na kayo o magkapamilya na kayo, dapat hindi ka magbago sa kanya. Patuloy na ipadama mo yung pagmamahal mo sa kanya, kung paano ka nagsimula, paano mo siya binahal sa simula, dapat hanggang katapusan ay hindi magbago yung pagmamahal mo sa kanya hanggang sa katapusan ng pagkasama ninyo. Sana patuloy kayong gabayan ng Panginoon, patuloy kayong ingatan ng Panginoon, patuloy kayong ilayo sa lahat ng pamakam, patigid sa lahat. Ang hiling ko sa ating Panginoon na sana ay patuloy kayong pagpalain financially at higit sa lahat spiritually. Ngayon sa bagong hinto na inyong buhay, ngayon na pinag-isa na kayo ng ating Panginoon, alam ko na mas gagamitin kayo ng ating Panginoon sa ating iglesia. Kaya nawa ang hiling ko sa inyo patuloy na manatili yung tiwala, respeto, pag-ibig at higit sa lahat yung pag-unawa ninyo sa isa't isa. Patuloy lang kayong manatili sa presensya ng ating Panginoon. Huwag kayo lumayo sa ating Panginoon.
higit sa lahat, gawin ninyong pundasyon. Gawin ninyong pundasyon sa inyong pagsasama ang ating Panginoon. Dahil ito yung pinakamatibay na pundasyon sa buhay ng mag-asawa. At kapag ito ang naging pundasyon ninyo sa simula pa lamang, hindi siguro sa inyo kahit anong unos, kahit anong pagsubok ang dumating sa inyong buhay ay kakayanin ninyo. Basta ang pundasyon ninyo ay ang ating Panginoon. Kaya muli, congratulations sa inyong dalawa. Binabati ko kayo sa inyong kasal. Sana marami pang biyaya ang ipagkaloob sa inyo na ating Panginoon. God bless sa inyong dalawa bilang mag-asawa. Congratulations, Rocky and Chinky. Maraming salamat sa Panginoon at this is the day that the Lord has made na kayo ay ngayong araw na ito ay isang espesyal na araw para sa inyo sapagkat ito ang araw na kayo ay isang dibdib ng ating Panginoon. So, ang wish namin ay congratulations and best wishes and then ganun din magmahalan kayo ng walang patid at lalo higit yung maging sentro ng inyong marriage ay ang ating Panginoong Jesus at mangibabaw palagi ang pagmamahalan sa isa't isa katulad ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. So, congratulations, maraming salamat sa iyong pagtiwala sa amin at lagi mag-ingat at lalo higit magmahalan kayo mag-asawa. Katulad ng pagmamahalan namin ng inyong ninong sa amin. So, congratulations! Natutuwa kami, nabibless kami sa buhay mo. Salamat. God bless you. God bless you both. We love you and we miss you. See you soon dito sa Pilipinas. God bless po. Congratulations. God bless. Hello, Chinky and Rocky. Happy wedding day. May this wedding day will be filled with memorable memories that you will cherish forever. Maraming salamat sa tiwala at kahit na wala na ako dyan sa Saudi is napili pa rin ninyo ako bilang isa sa mga ninang ninyo sa inyong kasal. At it is my prayer na sa mga darating pang panahon, anumang mga pagsubok sa buhay ninyo is nandoon pa rin yung pagmamahal at respeto ninyo sa bawat isa. At ang pag-ibig na yan ay hindi magbabago anuman ang mga darating na mga changes sa buhay ninyo hanggang sa pagtanda ninyo as time flies. At ganun din na ang respeto ninyo sa bawat isa ay patuloy na nandiyan pa sa inyo. And let me quote also sa isang nabasa ko na sabi nga is marriage is sanctified when it is cherished and honored in holiness. Ang union na ito, it is not just merely between husband and wife, but it is centered and it embraces a partnership with God. Kagaya ng nasusulat sa Matthew chapter 19 verse 6, you are no longer two, but one flesh. So what God had joined together, let no one separate. So ito lang yung aking maiksing message na maibigay ko sa inyo on your wedding day. And God bless you more and give you fruitful and healthy years and joyful years ahead in your married life. God bless you. Hi Rocky and Chinky, congratulations on your wedding day. We are happy to be your ninong and ninang. And sorry if I'm unable to do live video. Sensya na po, masyadong mahihain ng mga artistas. Anyways, we wish you the best as you continue your journey as a married couple. We pray that God be the center of your relationship. Enjoy the journey forever and be strong to face the challenges ahead of you. Again, congratulations and God bless both of you. Hello. Good afternoon. Rocky and Jinky.
Praise God. At ako'y nagpapasalamat sa inyong imbitasyon sa amin ng aking ginang may bahay na makapag-ambag sa inyo ng bahagi sa inyong pag-iisang puso, no? Sa inyong kasal. Purihin ang Panginoon sapagkat tunay nga na hindi natin ito maitago, no? Sa mata ng mga tao ang pag-iisang puso o pag-iisang dibdib ng nilalang ng Panginoon. Mainam nga na tayo ay may ganitong estado ng buhay at tunay nga na tayo ay pinili ng Panginoon para sa kanyang pagawain, no? At praise God sa inyong pag-iisang puso, no? At nawa ay pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon sa kanyang plano sa inyong buhay. Wala man kami dyan at pinapaabot namin ang aming presensya sa bahagi o sa ganitong pagpapadala ng video, no? Sa inyong kasal. Sabi nga, no, sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 22 to 24, sabi doon ay, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman. So, hinugot ang babae mula sa tadyang ni Adan during that time, and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Pag sinabing one flesh, sila po ay pinag-isa ng Panginoon. Kaya tinawag na pinag-isang puso, pinag-isang dibdib, no? Kaya tayo, no, ito yung kauna-unahang ministeryo ng Panginoon na ginawa niya sa lugar ng Cana, sa Galilee during that time. Doon din yung mga unang himala o milagro ng Panginoon na nasaksihan ng marami. Kaya sa ngayon ay ito ay magandang testimony sa inyong buhay na kayo ay pinag-isa ng Panginoon upang itaguyod nyo ang inyong pamilya. Ano po? Masaya, masarap, malungkot, puno ng kagalakan at tuwa ang pagiging isang ama o ina ng tahanan na tayo ay pinag-isa ng ating Panginoon. Ngunit sa kabila nito ay ang masabi ko lang is gawin natin lagi na maging sentro ng ating buhay ay ang Panginoon. Sa kasiyahan man, kalungkutan, sa kapighatian, sa mga kasakitan sa buhay. Sabi nga, don't lose heart, sabi ng Panginoon. Tayo ay laging naka-intact sa Kanya. Yung intimacy natin sa Panginoon. First, priority sa ating buhay, ang Panginoon. Then, ang paglilingkod natin sa Kanya, at dito tayo sa ating buong sambahayan, sa ating buong pamilya, kung paano natin ito ay i-build ng maayos na kasama ang Panginoon. At pangatlo ay yung ating mga nakapaligid sa atin, yung ating mga kapatid sa pamilya, kapatid natin sa iglesia, at sa panlabas nito.
Ngunit ang sinasabi dito ay bilang mag-asawa, sabi doon, and you both, the scripture says, submit yourselves to one another, sabi doon, in the fear of God, sa Ephesians 5:21. Kaya tayo, bilang ama ng tahanan, as my experience, for 22 years as married, so mahalaga yung pagpapasakop, lalo na yung sa side ng babae, na magpasakop siya sa kanyang husband, sa kanyang asawa. At nandoon yung sinasabi natin na give and take. Napakalaga yon, yung give and take. Yung sinabi doon na unto you both, scripture says, submit yourselves one to another in the fear of God. Ibig sabihin, nandoon yung sentro ng ating buhay sa Panginoon. Yung submission natin, submissive tayo sa bawat isa. Sabi doon is, ay maganda yung pamumuhay natin na hindi nasa estado ng selfish character or attitude. So, kung tayo ay pinag-isa ng Panginoon bilang mag-asawa, wala na po tayong itinatago sa ating mahal, sa ating kasama sa buhay, sa ating asawa, wala tayong tinatago, sa ating ugali, sa ating character, o maging sa ating mga kalakal o sa ating yaman. So lahat po yan ay nauwi sa conjugal. Kumbaga, kung pag-aari ng isa, pag-aari yung dalawa. Sa trabaho, ganun din, magkaroon kayo ng dual career, pagtutulungan. Hindi lang sa inyong mga profession, kundi sa lahat, sa lahat. Kung kayo ay nagmi-minister sa God, sa ating Panginoon, magtulungan kayo. Both side. Yun yung tinatawag na dual career in business of God. So, hindi lang yun, maging sa gawaing bahay. Hindi yung isa lang yung hinahayaan. Kasi kung isa lang yung hinahayaan natin, maaaring sabihin natin na it's unfair. Kaya sabi nga ay nandun lagi yung pagpapasakop ng bawat isa at pagtutulungan. So, maliban lang doon sa sinasabi sa Book of Genesis ay ang babae ay kakatwang, sabi doon, kakatwang, katulong. So, hindi natin ibig sabihin yung interpretation po natin doon, hindi po mauwi na alilain natin yung ating asawa. Hindi po. Ibig sabihin, yung ganong estado ng buhay, it turns to dual responsibility, pagtutulungan. Hindi po sinasabi no alipin ang babae. So, ito pong henerasyon natin ngayon, ito po ay kinasihan ng Panginoon bilang mga nanampalataya kay Kristo. Nandoon yung malawak na pangunawaan natin sa spiritual aspekto ng ating buhay. So, praise God, sabi dito sa aklat ng 1 Corinthians 13 verse 4 hanggang 7. Sabi doon, buksan po natin. 1 Corinthians chapter 13. It is about love, verse 4. Sabi doon, clarity suffereth long as is kind, clarity envieth not, charity both not itself, is not puffed up. Kaya minsan kung yung
puso natin nandun sa pagiging matulungin. Hindi yung pagpapakitang tao lang. No? Kundi lahat ng gagawin natin ay mula dito sa kaibuturan ng ating puso. Hindi lamang nasa utak. Iba. Iba kasi yung nagmumula lang sa utak eh. It's about knowledge. But if coming from heart, it's a wisdom. Nagmumula sa Panginoon. In verse 5, do not behave itself unseemingly, seek not her own, is not easy provoke, thy think no evil. Sabi doon. Kaya, yung ating kaugalian, minsan, no? Dapat, hindi, sinabi ko nga kanina, hindi tayo selfish attitude. Hindi yung madali tayong yung bang madali tayong mawalan ng pag-asa. And then, gagawa tayo ng hakbangin na hindi sang-ayon sa Panginoon. So, sabi ko nga kanina, we must be yano natin lagi yung ating buhay sa Panginoon. Idulog. So, sa kasiyahan man o kalungkutan, sabi ko, kapigatian sa buhay, ang Panginoon lagi ang ating sentro ng ating buhay. Rejoice, verse 6, rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. Kaya, yung kagalakan natin lagi, huwag tayong yung bang padalos-dalos. Padalos-dalos na minsan, nasisiyahan pa tayo dun sa ating mga ginagawa na hindi tama. But sabi nga ng Panginoon, ay dapat magalak tayo lagi doon sa katotohanan sa ngayong salita ng Diyos. Kaya kung tayo ay namumuhay pa sa karumihan o kasinungalingan, ang ating marriage life hindi po maganda. Dapat ang pag-start ng marriage life, kumbaga sa mathematics, tama yung formula mo at the start. Kasi kung from the start, mali na yung formula mo, lahat po ng kinompute mo, mali na. Ganun po ang pag-aasawa. Maraming tinatago, maraming nililihim. Yung mga account sa bangko, o mayroon kang account sa ibang babae, o kaya sa pag-uugali, marami. Kaya sa pag-aasawa, sabi nga is, mamumuhay kayo sa katotohanan. Hindi sa lihim na bagay. Kasi alam po natin, wala pong lihim na hindi nabubunyag later on. Yung iba, pinakatago-tago pa nila sa mga cellphone nila, minsan nauhuli pa rin. Nahuli pa rin kahit may password yun. At higit sa lahat, tandaan po natin, kahit wala pong CCTV na naka-focus sa atin, meron po tayong big CCTV. Ang Panginoon. Alam niya yun lahat. So, yun po, Rocky and Jinky, I know na mahal kayo ng Panginoon at mahal kayo namin bilang ama at ina ng tahanan. Andito lang kami ni Nanay Tina para sa inyo. Anytime. Now, doon sa verse 7, kami doon. Bear all things, believe all things, hope all things, endure all things. Kaya lahat, kung paano niyo tinanggap ang Panginoon sa buhay niyo, believe, trust. Trust, yung 100% or more, trust in the Lord. Believe all things. Yung pag-asa natin nandun lahat. Yung endurance of your faith. Ang magsusukli niyan lahat, later on, is ang Panginoon. But keep the faith. Keep the faith. Always. So, ganoon pa man, ang habiling ko lang, build your love unto God with your family. So, huwag kayong mawala sa Panginoon. Kahit na anong mangyari sa buhay nyo, sa Panginoon kayo kakapit. God bless sa inyong marriage life.
nagagalak kami. We are happy sa inyong dalawa. God bless you both. And see you soon. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. May regards sa mga kapatid dyan at sa mag-officiate ng inyong kasal. God bless po sa iyo, Pastor. Pamahalaan mo po sila. In Jesus' name.